Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, kumusta naman po kayo? Salamat sa inyong walang sawang suporta at syempre shout out sa ating Team Kapuso na nandyan lagi ang ating founder Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Ray Marie, kapatid Irene, kapatid Arnel Plaza, Ma'am Nelia, kapatid Sam TV, at syempre sa lahat ng mga team Kapuso, maraming salamat po sa inyong suporta. At sa lahat ng mga team na pumupunta rito after ng ating premiere, maraming salamat po sa inyong suporta mga kapatid. At sa aking team DVDG Family. At syempre dito sa aking kasama sa bahay, isang vlogger, walang iba. Ang kanyang channel, pakisuporta po. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre kay kapatid ROC Out of the Box, Ate Josie Tixon, Sir Erwin Panganiban, Yahoo! At syempre Daddy RPH, Ate Babes. At syempre shout out kay CBL. At ngayon mayroon naman tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang Vilma. Kuya, aaminin ko na mapili ako sa isang lalaki. Kaya siguro inabot ako ng 35 years old bago ako nagkaroon ng boyfriend. Dahil mapili ako sa isang lalaki. Mahilig kasi po ako sa mga gwapo. Iwan ko ba? Minsan nga pinagtatawanan lang ako ng aking mga pinsan. Dahil kahit ang mga niririto nila, mabait daw. Pero hindi ko naman gusto. At minsan naman, may nagustuhan akong isang lalaki nung ako'y high school. Pero ako naman ay hindi rin niya nagustuhan. Hindi ko lang alam. Maputi naman ako. Matangkad. Pero siguro, tulad ko din na namimili. Hanggat sa nag-college ako, Kuya Kalbo, may mga nanliligaw pero hindi ko talaga ini-entertain. Dahil hindi ko sila gusto. Hanggat sa nakapag-graduate ako ng kolehiyo, wala talaga akong naging boyfriend, kuya. Hanggat sa nagkaproblema ako sa aking kabuwanan. "32 years old na ako noon. Nagkasakit ako dahil hindi na normal ang aking kabuwanan.
puntahan para magpa-check up. Hanggat sa umabot pa nga ako sa albularyo, Kuya Kalbo. At yun nga, nung umabot ako at nagpagamot sa albularyo, ang sabi sa akin, mawawala daw ang sakit ko pag nag-asawa na ako. Hindi ako naniwala, Kuya. At pangalawa, paano nga ako mag-asawa wala namang nanliligaw sa akin at wala rin akong nagugustuhan. Kaya tuloy lang ako sa aking pagtatrabaho. At tumutulong na lang ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. In-enjoy ko na lang ang aking sarili at nilibang ko sa pamamagitan ng trabaho. Lumipas ang mga taon. Merong nanligaw sa akin, Kuya. Natawagin na lang natin sa pangalang Ed. Actually, Kuya, hindi ko gwapuhan si Ed. Pero sabi ko, hindi na ako mamimili pa. Dahil baka sa sunod, wala na talagang lalapit sa akin. Kaya hindi ko man gusto si Ed. Binigyan ko siya ng pagkakataon, Kuya. Sinagot ko na si Ed. "35 years old na ako noon, Kuya Kalbo. Kaya kailangan ko na talaga na magmadali. Dahil napag-iwanan na po ako sa kalendaryo. At natakot na ako noon, baka hindi na ako magkaasawa. Kaya nang sinagot ko si Ed, masaya siya at napagmahal. At doon ako nagkamali, Kuya, na hindi nakikita sa panlabas ang tao. Dahil sabihin man natin hindi siya gwapo, pero mabait at mapagmahal. Hanggat sa napagplanuhan namin magpakasal. Sa totoo lang, Kuya, mas matanda ako ng 2 taon kay Ed.
Pero nang maipakilala niya ako sa kanyang mga magulang, tanggap ako, kuya. At mababait ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Mga professional din ang mga kapatid ni Ed, kuya. At ang iba, abroad. At pinakilala ko rin si Ed sa aking mga magulang. Masayang-masaya ang aking mga magulang noon. Dahil sa wakas daw, nagka-boyfriend din ako. Ang akala nila, hindi na rin talaga ako magka-boyfriend. Dahil may edad na. At doon ko yan nag-propose si Ed sa akin, sa aming bahay. At dahil doon, napakasaya ko. Masaya ako dahil magkakaasawa na ako. Ang buong akala ko din talaga ay wala nang darating sa buhay ko. At nagpasalamat ako na dumating si Ed sa buhay ko. At doon na pag-usapan na ang aming kasal. At nagkaintindihan na both side ng aming mga parents. Dumating nga ang araw ng kasal. Lahat masaya. Maraming nag-congratulate sa akin noon. Ang aking mga kaklase at aking mga kaibigan. Ang mga kaibigan ko sa Facebook. At ang iba nga, dumating pa sa aming kasal. Hindi mabayaran ang kasiyahan ko noon mga araw na iyon. Aking mga magulang at napakasaya. Kaso kuya, nung magkasama na kami, sa isang kwarto, nang humiga si Ed. Dahil nga ako, busy pa sa mga kaibigan na tumatawag sa akin. Hinayaan ko si Ed sa kama. Hanggat sa natapos ko ang aking mga kausap. At pagdating ko ng kama,
Nakatagilid si Ed Kuya. Natulog. Ang pinagtaka ko, hindi naman siya maingay matulog. Hindi siya humilik. At nang humiga na ako, tinabihan ko si Ed Kuya. Nagtaka na lang ako. Na hindi humihinga si Ed. At nung tinihaya ko siya mula sa kanyang pagkatagilid, puti na siya, Kuya. At dahil doon, sumigaw ako. At lahat ng mga tao na nandun, nabulabog, Kuya. Dahil sabi ko, tulungan nila kami sa kwarto dahil gusto kong mabuhay pa si Ed. Pero malungkot, Kuya. Dahil pagdating namin sa ospital, dead on arrival na. Grabe, Kuya. Masaya kami sa araw na iyon dahil sa aming kasal. Pero pagkatapos ng aming kasal, napalitan naman ng kalungkutan. Grabe ang nangyari sa akin. Tinulungan ako ng mga magulang ni Ed at ng kanyang mga kapatid na nasa Pilipinas. At dahil hindi dumating ang kanyang mga kapatid sa araw ng aming kasal, umuwi sila, Kuya. At doon ko nakita lahat ng mga kapatid ni Ed. At ang huling dumating, ang kanilang bunso na lalaki. Tawagin na lang natin sa pangalang Dance. At doon ko nakita at nakilala lahat ng kanyang mga kapatid. Pero si Dance, Kuya, kakaiba sa kanilang magkakapatid. Akala ko nga hindi nila kapatid kasi gwapo at matangkad. At doon ko nalaman na may dalawa siyang anak pero hiwalay sila. Dahil sabi ni Dance, iniwanan din siya ng kanyang kalib-in dahil nakahanap ng iba.
hanggat sa nadala sa huling hantungan si Ed. At hanggat bumalik na din si Dance sa ibang bansa. At simula noon, kuya, tinitext din ako ni Dance para maging komportable ako. Lagi akong kinukumusta. Lagi niyang sinasabi, ganon talaga ang buhay. Kaya kailangan na lang tanggapin ang lahat. Araw-araw ko yan, nagtitext din sa akin. Tuloy-tuloy ang kanyang communication sa akin. Sa totoo lang, 1 taon nang nakalipas na nawala si Ed sa buhay ko. Pero nandyan lagi si Dance. Hanggat nakiusap si Dance sa akin, pwede daw niya akong ligawan. Huwag daw ako mag-alala. Dahil kakausapin daw niya ang kanyang mga magulang. At hihingi siya ng permiso. Naliligawan ako. At nanghingi din siya ng permiso sa aking mga magulang. Naliligawan daw niya ako. Dahil napamahal na siya sa akin. At both side kuya, wala namang problema. Sabi nga ng mga magulang ko, malalaki na kami. Alam na namin ang tama at mali. Both side walang problema, kuya. Kaya hanggat sa naging kami ni Dance, kuya, hanggang ngayon, kami pa rin ni Dance. At nagbalak na kami na magpakasal pag-uwi niya sa Pilipinas. At natanggap naman ako ng kanyang 2 anak. Mula nang umalis si Dance ay hindi pa bumalik.
Kaya ang plano namin, pagbalik niya, magpapakasal kami. Kuya, ito po ang aking kwento ng buhay. May nagustuhan po ninyo at ng inyong tagapakinig. Maraming salamat po, Kuya Kalbo, sa iyong programa. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Vilma. Ma'am Vilma, maraming salamat po sa iyong kwento ng buhay na na-share dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa iyong tiwala. At sa napakagandang kwento na inyong na-share sa amin. Sabi mo nga, mapili ka sa isang lalaki. Pero kahit mapili ka, binigyan ka ng hindi mo gusto. Kalaunan, na-realize mo na hindi nakikita sa panlabas ng tao. At doon mo nagustuhan. Si Sir Ed, dahil hindi man siya kagwapuhan, pero mabait at mapagmahal. Kaya isa rin yan sa ating napulutan ng aral. Hindi nakikita sa panlabas ang ugali ng tao. Pero naging masaya man dahil kinasal kayo. Pero pagdating at pagkatapos ng inyong kasal, ay napalitan din ng lungkot dahil pumanaw si Sir Ed. Pero hindi mo rin akalain na ang kapatid pala ni Sir Ed ay nagkagusto din sa'yo. At walang naging hadlang sa inyong mga magulang. Maswerte at paminsan-minsan lang nangyayari ang mga ganitong sitwasyon. Dalawang kapatid na umibig sa'yo. Nawala man si Sir Ed, pero dumating si Sir Dance sa buhay mo. Kaya maraming salamat. Sana dalangin namin na darating ang panahon na makasal kayo at maging masaya kayong muli. Ikaw at si Sir Dance. Dahil pareho kayo dumanas ng sakit ng kalooban. Dahil pareho kayong iniwanan. Ikaw, iniwanan ka ni Sir Ed. Pumanaw siya. Si Sir Dance naman,
iniwanan dahil nakahanap ng iba ang kanyang asawa. Kaya congratulations sa inyong dalawa. Naway pagpalain kayo, Ma'am Vilma. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Vilma? Mag-comment na. At i-share na yan. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating palatuntunan. Sa mga gusto magpadala, maaari po ninyong ipadala sa aking Messenger, June Sahay Calvo, para ating mabasa ang inyong mga kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan na ating balikan ang nakaraan. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bert ang nagsasabing, God bless us all.